Habang tumatagal sa practice ay lalo daw gumagaling itong import ng San Miguel na si Marcus Lee at napapabilib lahat mula kay Coach Leo Ostrea hanggang dito kay Junmar Fajardo. Ang 6'11 na si Lee ay isang defensive presence daw talaga at makikita ang galing nito sa rebounding at pati na dun sa pag-shot blocking na siyang kinakailangan ngayon ng San Miguel Beermen. Kaya marami ang naniniwala talaga na swerte at nakajackpot ang SMB sa pagkakuha dito kay Marcus Lee. Sa kasalukuyan, title favorite ang TNT dahil nga nasa kanila ang NBA player na si Bol Bol. Pero ito raw San Miguel Beer ay kumpinsido at confident na ito si Marcus Lee ang magbibigay ng lakas dito sa kanilang lineup. Lalo na at masisiguro nila na ito talaga ay magde-deliver nung kinakailangan nila na punto sa ngayon. Kung sakasakali na ito si Marcus Lee ay magbibigay ng lakas dito sa kanyang lineup. Ito ngayon ang magsasabihin nating magbibigay ng tsansa dito sa San Miguel na labanan itong TNT at malay natin baka nga sila ulit ang magkita sa finals pero obviously sobrang aga pa para sabihin yan. Ang maliwanag dito itong si Marcos Dido talaga ay magaling at maaasahan ng SMB pagdating dito sa mga crucial na parte ng laro. Kaya nga tumantuwa daw ito si Junmar Fajardo, si Jericho Cruz at sila Don Trollano dahil ang swerte nila at nakuha nila si Marcus Lee. Plus very coachable daw ito. So yan talaga yung isa pang magandang masasabi natin sa nabanggit na player. Kaya hindi magiging problema ang chemistry ng San Miguel Beermen lalo na. At syempre yan ang iniintay ng marami dahil March 11 na mag-uumpisa ang PBA Commissioner's Cup. Kaya alam naman natin ng mga previous conferences nagkakaproblema ang San Miguel sa kanilang import. So ngayon, good news naman para sa kanila na itong import daw na si Marcus Lee ay walang mga issue. Samantala naman ayon doon sa lumabas na artikulo sa Spin PH, nasa PBA na raw kung makababalik si Greg Stotter o hindi. Dahil nagkasundo na si Stotter at ang Titan Ultra at nagkakapirmahan na ng kontrata. So ibig nito sabihin ay iniintay na lamang nila ang go signal ng PBA. Pero gaya nga ng sabi doon sa artikulo ng Spin, bakit pa kinakailangang intayin yung go signal ng PBA? Ang rights ni Slaughter ay nasa Titan Ultra. So dapat ay pwede na siyang maglaro, hindi na dapat bigyan pa o hindi na dapat sila humingi pa ng clearance mula sa liga. Ang balita kasi merong silent ban daw ang PBA dito kay Greg Slaughter kaya hindi ito nakapaglalaro sa liga. At yan syempre ay very unfortunate sa Titan Ultra. Dahil ang rights nila ni Greg Slaughter nasa kanila at karapatan nila na gamitin si Greg Slaughter at walang basihan sa mga rules ng PBA yung pagkakaroon ng silent ban. Sabi ng karamihan, kapag ituro si Greg Slaughter ay hindi pinalaro kahit na nagkaroon sila ng kasunduan ng Titan Ultra, ito'y maliwanag na meron na talagang silent ban dito kay Greg at ang tanong sino ang may pakana niyan at sino ang gumawa. At ang tanong bakit ito pinapayagan ng liga. Kaya dyan talaga natin makikita kung ito bang si Commissioner Willie Marshall ay magagawa niya na paaralin yung nararapat na batas dito sa liga na siya ang ibig natin sabihin ay talagang bibigyan sila ng dagdag lakas para naman talagang magawa ng PBA yung nararapat. Ibig sabihin, kung kinakailangan pa talaga nila na magpalakas ng kanilang grupo o talagang tatanggapin lang nila ditong utos na silent ban kay Greg. Sana naman walang silent ban kay Greg dahil malaking bagay si Slaughter, hindi lang sa Titan Ultra kung hindi doon sa liga na gustong makakita ng isang player na pwedeng tumapat na talaga dito kay MVP Junmar Fajardo. Ang Converge Fiber Access daw ngayon ay naghihintay ng isang oportunidad para pumasok sa isa pang trade. Kasama naman itong Meralco Bolts at ang posible raw nilang ma-acquire ay ang wingman na si Alain Maliksi. Naghahanap pa raw ng isa pang scorer para panigurado. Itong si Coach Delta Pineda at itong si Alain Maliksi ang nakikita nila na pwedeng magamit. Dahil itong si Maliksi, kilala natin yan bilang isa doon sa mga top players ng Meralco Bolts. Although lately nagkakaproblema, hindi siya masyadong nagagamit dahil nga ito yung nagkaka-injury. Pero confident pa rin daw si Delta Pineda na kapag itong si Alain Maliksi ay nakarecover na mula sa kanyang injury, ay malaki may tutulong nito sa Meralco Bolts. Kaya tignan natin kung ito nga mangyayari. Kung sakasakali na malaki nga ang maitulong nitong si Alain Maliksi sa Meralco, magiging isang formidable contender itong Converge dahil alam natin marami na silang scorers to sa lineup ngayon.
kung maisasama mo pa ito si Alain Maliksi, talagang makikita natin dito kung ano ang kaya nilang gawin ngayon. Kung sa bagay, ito namang si Coach Delta Pineda, sigurado napapanood niya yung games ni Alain Maliksi at nakikita na niya doon kung ano ang kaya nitong gawin para makatulong dito sa mga koponan na napaglaruan niya. So, pwede talaga itong si Maliksi sa Converge Fiber Xers. Dahil ito hindi masyadong nagagamit, pwede na siguro kahit si JL De Los Santos ang ipalit dito at isang second round pick. Pwede na yan para dito sa Meralco Bolts. Kaya naman sa tingin ko, itong Converge talaga, kahit makuha nila si Maliksi o hindi, may kukonsider pa rin yun na isa sa mga top teams sa PBA ngayong Commissioner's Cup. Of course, lahat ito magdedepende pa rin sa lalaro ng import na, pero so far, very impressive naman daw ang pinapakita ng import ng Converge Fiber Xers. Kaya talagang dito natin masasabi na ready na ang Converge. Ito naman si Coach Timco na gagawin daw forward. Itong si 6'8 center na si K. Mark Carino. Ni Coach Timco na ang plano nila, itong si Carino ay gagawing wingman. So, ang magiging center most likely ng Hinebra ngayon si Isaac Go at si Japet Aguilar. At dito na sa wings si Carino at si Troy Rosario. Dahil 6'8 ito si Carino, magkakaroon to ng advantage kapag nakipag-match up na sa ibang mga players dahil syempre ang laki nito bilang wingman. So pwede talaga itong magamit ni Coach Tim Cone at yan ang dahilan kung bakit ngayon excited na si Coach Tim na ma-acquire ang nasabing player. Kaya tignan natin kung sakasakali nga na matuloy nga itong kanilang balak na gawing wingman si Carino. Pero syempre lahat ito magdedepende pa rin kung ano ang magiging sitwasyon kay Carino kapag ito'y fully recover na. Sinabi nung agent ni Carino na by April clear to play na si Carino, pero syempre hindi pa to na ilalagay sa game shape. So kung wala pa sa game shape, hindi pa yun kaagad-agad magagamit ni Coach Tim. Pero confident pa rin siya na within this conference sa Commissioner's Cup makapaglalaro na si Carino at magagamit siya ng Barangay Hinebra. At ito'y kinakailangan na talaga ng Gene Kings para masiguro na itong conference na ito makakasabay sila doon sa mga big men at mga imports ng mga kalabang teams. Kung sakasakali, ito na talaga yung magiging challenge para dito kay Mark Carino at makikita natin kung ano ang kaya niyang gawin pagdating dito sa pakikipagharapan sa iba't ibang mga teams ngayon sa liga. Kung sa bagay, ito namang si Coach Tim Cone, sanay yan dito nagawa ng ganyang mga adjustment. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang lumabas yung ganda ng laro ni Carino sa Barangay Hinebra. At sigurado ako magkakaroon to ng playing time sa Hinebra dahil doon pala sa Terra Firma, maganda na ang pinakita na laro nitong si Mark Carino. So lalo na dito sa Hinebra. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay. Katulad nila Anthony Alon, Michael D., Romeo Conchada, si Enju, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, si Malyaring Mascareñas, si Monde Guzman, si Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales family at yung iba pa natin na mga viewer.